Hello guys, good afternoon sa inyo or good evening na pala. So, it's 5:16, so mag-aalas 6 na. So, ready na for dinner sa hapunan. So, magagabi na. Time will come, it will be night time na today. So, tonight. So, guys, meron na naman ako nabasa sa Biblia tungkol sa 1 Corinthians chapter 7 verse 17. Ang magpatuloy sa dating kalagayan sa buhay. So, nakarelate ako rito, guys. So, come on, basahin natin. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang tao ay tulina nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag ninyong alisin ang mga tanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang magpatuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Ngunit, kung may pagkakataong kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin nung tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Hallelujah! Gayon, di naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Binili kayo ng Diyos, hallelujah, tama, sa malaking halaga. Sa dugo ng Panginoong Jesus, huwag kayong paalipin sa tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roong kasama niya. So ako, tinawag ako ng Diyos. Dito ako nakatira sa Dasmariñas, Cavite, Barangay San Esteban. So, sa isang town from the Philippines. And, maliit na town from the Philippines. And, hindi ako mayaman. Hindi rin naman ako sobrang hirap. So, nasa middle class lang. So, naisip ko, tinawag ako ng Diyos sa ganitong sitwasyon. Tinawag ako ng Diyos sa ganitong kalagayan ko sa buhay. So, sabi ko, dito na ako magmimisyon. So, sa lugar ko na rin. And, of course, sa mundo, through the internet. So, sabi ko, gagamitin ako ng Diyos para sa lugar na to. And, yun, magpatuloy sa dating kalagayan sa buhay. So, sinabi rin ni Apostol Pablo na ganoon ang gawin natin. So, huwag na tayong maghangad na yumaman, huwag na tayong maghangad na kung alipin tayo, huwag na tayong maghangad na maging malaya, cosmic at kakontentuhan kung makikilala natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. So, magiging kontento tayo sa buhay at ang gagawin lang natin lagi-lagi ang ipropagate ang salita ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng tao araw-araw. And sa biyaya at grasya ng Diyos, makakasapat na lahat ng bagay sa atin. Hallelujah! So, hindi tayo magkukulang sa lahat ng bagay na pangangailangan natin. Yun lang ang point ni Pablo, kaya niya nasabi yun. So guys, sabi rin dito, nabasa ko rin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1, babala tungkol sa Diyos-Diyosan. Sabi rito, ibig ko malaman ninyo mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin, guys. Ganon. Yun. Upang huwag tayo magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang pagkakabilin ni Apostol Pablo sa atin. Gaya ng ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw.
Huwag tayo makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ng Panginoon, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din tayo magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Tayo guys. Kaya nga mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo'y subuki ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Hallelujah! So kaya nga mga minamahal, huwag kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagkat kayo'y matatalino, kayo na ang humatol. Hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo sa communion, guys? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. So it's the Last Supper na ginagawa natin tuwing Sunday sa ating mga churches. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, the Holy Communion. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay, ang Panginoong Hesukristo. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Hallelujah, yun nga. At ayaw ko maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaari makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? No! Sa palagay ba ninyo ay mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakatutulong. Huwag sariling kapakanan ang hanapin nyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayo magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. So yung mga pagkain inihahain sa Diyos-Diyosan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Hallelujah! So binabasbasan na ng Diyos sa mga pagkain. So, malaya na tayo makakakain ng mga ito. Kung aanyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang idulot sa inyo. Yun nga. Binles na ng Diyos yun, yung pagkain na yun. At huwag na kayo magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inihain sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kanin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo, i-correct, upang di mabalisa ang budhi. So, para hindi tayo maging katitisura ng mga tao. Ang ibig ko sabihin, ang budhi ng inyong kapwa ay at hindi ang budhi ninyo. Hallelujah. Ikakatwira naman ng iba, ano't ang kalayaan ko ihahadlangan ng budhi ng iba? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Hallelujah! Huwag kayo maging sanhi ng pagkakasala ni numan ng mga Hudyo, ng mga Griego, ng mga kaanib na sa iglesia ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko, sabi ni Apostol Pablo, sa church niya sa Corinto, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. So, wag lang isipin natin yung sarili natin, guys. May mga nakakakita sa atin. Minsan nga sabi sa isang quotations, mga tao, sabi,
watch your footsteps. Someone is following. So, ganun yun guys. So, kung makakatisod tayo sa mga nakakakita sa ginagawa natin, huwag na natin gawin iyon. Cause marami may mga taong tumitingin sa atin everyday na ginagawa natin, and they're following us, our footsteps, and they're observing us bilang mga Kristiyano, and dapat iniisip din natin yung mga kapakanan nila, hindi lang yung sarili nating budhe. So, may naiisip din sila ibang bagay tungkol sa mga ginagawa natin. So, kailangan lagi tayong tama, okay? Ang gagawin natin, gumawa tayo sa ikararangal ng Diyos. Sa lahat ng bagay, kakain tayo ng ganitong bagay para sa kapapurihan ng Diyos. Kung ito'y inialay sa Diyos-Diyosan, ipagpasalamat natin sa Diyos. Cause, bine-bless niya na yung food na yon, and kung hindi na tayo makakatanggi, so kainin na natin. So, kung merong nakakakita naman na medyo sabi niya, ba't kinakain yan? So, wag na natin kainin para hindi naman matisod sa atin yung kapwa na yon na tumitingin sa atin. Okay? Okay. So, ang banal na hapunan o yung communion, the Last Supper na ginagawa natin sa church every Sunday or first Sunday of the month or last Sunday of the month, depende sa isang church kung kailan nila ginagawa yon. Sabi kasi sa Biblia, ang ginawa natin ito, sabi ng Panginoong Jesus, ay lagi niyong ipaalala sa lahat ng tao para maalala ang ginawa ng Panginoong Jesus. So, kailangan may banal na hapunan sa isang church service. So, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kayo maaaring purihin, ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti kundi nakasasama. Una sa lahat, napansin niya sa church ng Corinthians. Nabalitaan kong kayo ay nagpapangkat-pangkat, ayun, nagkakampi-kampi sa inyong pagtitipon, at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. So, merong kawan talaga na ganito. May problema silang ganito. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat? Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? So, hindi na kabanalan ang ginagawa nila, guys. Wala nang kabanalan. O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap. Yun nga, pinapakita nilang patay gutom. Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo. Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at ipinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, kailangan may communion, may banal na hapunan sa isang church. Gayon utos yun ng Diyos, ng Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpaparito niya. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon, eto na yung katuruan, guys. So, we must made it holy. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Or yung may tinatago pang kasalanan sa puso nila, tapos magtitake ng communion. Hindi nalulugod ang Panginoon Diyos sa ganon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo. Yun nga, may dala na yun na curse o sumpa. At may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon.
Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo kung may nagugutom sa bahay siya kumain upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ng inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na ayusin pagdating ko riyan. So, yun ang sabi ni Pablo sa bahay-sambahan sa Korinto, sa mga kapatiran. Ano ang mga kaloob ng Espiritu Santo? Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig ko maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosa na di naman nakapagsasalita. Alam niyo iyan. Kaya't ibig ko malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubaya ng Espiritu Santo. Hallelujah. So, ang lahat ng kapatiran natin ay may Holy Spirit. So, dumaan siya sa sinner's prayer and bautismo. Bumaba sa kanyang Holy Spirit. Iba't iba ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Hallelujah. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Tama. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang Espiritu para sa kaibubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos tulad ng ginagawa ko sa inyo guys. Meron akong kaloob na gano'n. Meron akong gift from God na gano'n. At sa isa, meron namang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. So, meron din akong gift na gano'n. Galing sa Diyos. Ang iisang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig. Yun naman, may malaking faith naman sa Diyos. At sa iba, ang kaloob na kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. So, meron din ganong gift ang Diyos sa mga tao. Meron naman mga tao na may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu o discerning spirit at kung alin ang mula sa masamang espiritu. So, meron din ganong kaloob sa tao ang Diyos. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. So, ngunit isa lang ang espiritu, correct, ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa lahat ng tao ayon sa kanyang maibigan. Kung ano ang maibigan ng Espiritu Santo, yun ang pinagkakaalooban niya. Kung ano mang kaloob yun. Okay? Siya na ang bahala doon. Okay, guys? So, meron pa rito isang katawan, ngunit maraming bahagi. So, sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Ngunit, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Yun, may kanya-kanyang kaloob ang mga kapatiran natin sa loob ng church. Kung panay tenga lang ang buong katawan, paano ito makaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minamabuti niya. Hindi may tuturing na katawan kung ito ay isang bahagi lamang. Correct. Ang tenga sa pandinig, ang mata sa pagpapakita, ang bibig sa pagsasalita, ang ilong sa pang-amoy. So, sa church, ganun din. Hindi may tuturing na katawan kung ito ay isang bahagi lamang. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. At ang head natin, ang ulo, ay ang Panginoong Jesus.
Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay o ng isang kapatiran sa isa na hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Kasi sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina ang siya pang kailangan-kailangan. Ang mga, halimbawa, yung mga nag-aayos lang ng mga bangko o yung mga asheret, yun. O yung nagtitimpla ng kape, yun. Yun ang mga ginagawa ng mga brethren natin in Christ sa loob ng isang church. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Halimbawa, yung pastor, yun, meron tayong pastor. So, obvious, siya yung maganda sa loob ng church. Yun nga, yung music ministry, yung mga kababaihang kumakanta, yung mga lalaking kumakanta. So, nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, tayo yon bilang mga katawan ni Kristo, sa isang simbahan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal. Napansin nyo guys? Upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung masasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalakan lahat. Hallelujah! So may malasakitan. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling sa may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ng apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, correct? Magpagaling ng may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Ano ito? Ang pinakamabuting kaloob. Ito ay pag-ibig. Hallelujah. So guys, ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, faith, pag-asa, hope, at pag-ibig, love. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So kung mararamdaman natin to at papractice natin to sa ating church, siguradong magiging maayos ang pagsasamahan ng lahat na magkakapatiran sa isang bahay-sambahan. And mapalalago nito ang lahat ng Kristiyano and ang pagkatao, and of course, in quantity, so dadami yung mga miyembro ng isang simbahan. Okay, guys? So, dun muna tayo hihinto ngayon, guys. So, next time, marami pa ako ituturo sa inyo. So, ako, nasasabik akong maging miyembro ng isang bahay-sambahan dito sa aming lugar. Cause, wala pa ako ngayong permanenteng bahay-sambahan. So, wala pa akong simbahan na may tuturing kong pamilya. So, kapatiran kay Kristo. So, hindi pa ako settled sa ganitong bagay. So, umaasa pa rin ako sa Diyos na tutugunin niya ang mga katanungan kong ito and sasagutin niya, and alam ko na ang kasagutan niya ay hindi yung pabor sa akin, kundi ayon sa kalooban niya. Kung sabihin niyang hindi ka mapapabilang sa isang kawan, kasi yun ang nararamdaman ko. Parang hindi ako napapabilang sa isang kawan kahit saan ako magpuntang church. So, siguro, tatanggapin ko yon. And bilang ministeryo ko sa lupa, sa earth, sa mundong ito, tatanggapin ko yun na maluwalhati. Okay? And thank you kay God. At naipatanggap niya sa akin ang lahat ng bagay na ginagawa niya sa buhay ko ngayon. And yun nga, sumasagot naman siya sa mga prayers ko, and alam niya kung anong nararapat sa akin at ang gusto ko bilang si Sister Ria. Ayun, Sister Ria Rogas, yun.
Sister Ria Palmar Rogas. So, namimiss ko na rin na tawagin akong gano'n. Yun. And, so, hindi ganon. So, guys, ang point ko lang, kailangan maalagaan rin ako spiritually and magkaroon ng isang church para, kasi parang, ang isang Kristiyano raw na walang church na sinisimbahan ay parang estudyante na walang ballpen, isang sundalo na walang barel. So, isip ko, medyo mahirap ang kalagayan ko ngayon cause wala pa akong permanenteng bahay-sambahan. So, hindi pa ako miyembro. So, kasi nung bata ako, galing na ako sa isang church and na pinagmula ng mga magulang ko and hindi na ako makabalik doon. Bunga ng mga reasonable reasons, mga dahilan and sa tingin ko, hindi naman mali yung ginagawa ko. So, guided pa rin ako ng Holy Spirit sa mga desisyon ko sa buhay. So, hanggang ngayon, continually praying for it. So, accept ko. Ipapa-accept naman sa akin ng Diyos ang kasagutan niya. Okay, guys? So, that's it muna for now. So, this is Mommy Yang wishing you the best in life. So, be happy always and maging kontento tayo sa buhay, guys. And siguradong may hope, may faith na mararamdaman tayo at may love na gagabay sa atin sa araw-araw para makasama natin habang we are here on earth living with the Holy Spirit, with the rules of God the Father, by in Jesus' name. And hindi tayo nag-iisa, guys, sa adventure natin ito sa mundo. Okay? So, yun muna for now. This is Mommy Yang wishing you the best in life. See you next time. Bye for now. God bless! Bye!